natin yung actual na petsa. Ito pong Dolomite Beach investigation po ng Committee on Public Accounts. Ito po ay gaganapin sa November 19. So, Wednesday po ito. No? So, ipapadala po yung mga imbitasyon sa lahat po naman nabanggit na po nating mga opisina. I think papabutin po tayo ng imbitasyon sa Department of Budget and Management. Kung ano ho ba yung aktual na estado nito pong proyekto na ito. Kasi nakita ho namin yung mga ilan sa mga DPWH documents. Hindi ko namin mahanap kung nasaang line item. Yung pong Manila Bay Rehabilitation Program, kung ito po ba ay nasa DNR o ito po ba ay nasa DPWH, or basically binigay ng DNR to DPWH for implementation. At ano yung taon na nailagay po itong proyekto pong ito sa ating pong national budget. Kasi yung pong DPWH document na hawak ko po ay 2019. So ibig sabihin, supposedly, nasa line item na po ng 2019 General Appropriations Act. Ito po ang Manila Bay Rehabilitation Beach Nourishment Project na 398 million yung po approved budget cost. So, yun po yung mga kailangan natin malaman. Siyempre, in the same manner kung paano natin pinatakbo yung House Infrastructure Committee hearing, gusto natin din po malaman kung ito po ba ay una, NEP originated project, ito po ba ay HGAB project, o ito po ba ay BICAM insertion sa kung ano man pong fiscal year ng ating pong gobyerno, kung 2019 ba ito or 2020 ba ito. Gusto natin malaman kung ito po ba ay unprogrammed appropriation. So, I think yung best agency na makapagsabi po nito ay wala pong iba kundi yung DBM. So, we will also invite them, aside from, syempre, yung pong DNR, DPWH, City of Manila, at yung pong MMDA. So, again, to recap, ang pag-usapan po doon sa unang pagdinig, yung question po ng necessity ng Manila Bay Dolomite Beach Program. No? So, ibig sabihin, ang basic na tanong po dito ay, kinailangan ba talaga po itong pondohan? Kasi ang paliwanag po nila, dalawang bagay. Una, yung pong Supreme Court continuing mandamus for the rehabilitation of Manila Bay. No? Binabagay po nila ito. Pero pagka tinignan po natin yung pong laman ng Supreme Court mandamus, ang nakalagay po doon, very specific. Ang nakalagay po doon, preserve Manila Bay and improve the water quality. Ibig sabihin, pagandahin po yung kalidad ng tubig para makaligo yung pong mga tao. Yun po yung very precise requirement. At kailangan pong masagot doon po sa hearing po na ito kung yung po bang paglalatag ng 389 million na buhangin along the coast of Manila Bay ay makakatulong to preserve Manila Bay, and secondly, more importantly, to improve the water quality of Manila Bay. So, yun po yung mga kailangan mo nating pag-usapan. Yun yung unang punto. Pangalawa, syempre ang kailangan sagutin po ng DNR, bakit po ikinasa ang proyektong ito? Kahit wala po ito sa Comprehensive Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Malaki usapin po yun. Kasi ito po yung debate doon po sa flood control projects. Hindi ba? Ito po yung pinag-usapan na bakit nagkakasa tayo ng flood control projects sa iba't ibang mga lugar. Kahit una, hindi kasama sa master plan ng isang river basin, or pangalawa, kahit wala po siya kahit anong master plan. So, this is basically coming from the wisdom that we have gathered from the House Infrastructure Committee hearings, the Senate Blue Ribbon Committee hearings, and the ICI proceedings. No? So, this will be the same standard that we will apply on the questions relating po to Manila. Kasi hindi ko talaga pwede. Hindi ba? Kasi basically po yung master plan for Manila Bay, very precise yung laman po nun. Based on the requirements of the Supreme Court continuing mandamus, which is basically preserve Manila Bay and improve the water quality of the bay. So, at ano mo ba yung mga halimbawa doon? Basically, yung pagkakaroon po ng mga sewage treatment plants. No? But, syempre, ang itatanong po ay, hindi ba kasama yung sewage?